Good day guys, welcome to my channel. Today we will be going on a road trip to Tagaytay. So mostly kasi ginagamit ko itong Mazda 3 for city driving lang. So seldom ko siya ginagamit outside of the city. But this time we will test yung kanyang 19-inch setup outside ng metro. Halika, samahan niyo ako. Just to give you a background sa mga hindi pa nakakaalam, I acquired this Mazda 3 na stock, no? Ito yung Mazda 3 Elite model. Ito yung entry level niya. Nakaano siya, 16-inch mags. So medyo nakukulangan ako sa itsura. Kaya nag-decide ako na palitan siya ng 19-inch na mags. Ang naipalit ko nga pala yung staggered. But this one is a front-wheel drive. Actually, hindi nga recommended yung staggered for a front-wheel drive. Dapat sa mga rear-wheel drive. Pero sa akin naman kasi, I'm after the looks I can sacrifice for the ride. Kasi depende naman din sa tao kung ano yung gusto niya. But if you ask me, mas gusto ko pagandahin yung looks niya. Kaya nag-decide ako na to put in a 19-inch na mags. So, depende rin sa usage mo. In my case kasi, hindi ko naman siya ginagamit everyday. Spare car ko siya pang coding. So, mga short distance lang. Kaya okay lang sa akin mag-19. So, ang dinadaanan ko yung mga magaganda lang na city roads. So, yung trunk space nito ng Sportsback, medyo limited lang. Pero kasi naman yung aking bisikleta, yung nasa blue na bag at saka isang maleta for an overnight trip. So, tama lang for 4 persons. So, ready na kami. So, sarado ko na yung trunk and we're ready to roll. We're now going to Tagaytay for an overnight trip. Okay, we're ready to go. As I said, naka 19-inch mags siya. So, 19 by 8.5 sa harap at saka 19 by 10 sa likod with 245/35 sa harap and 255/35 sa likod. If you look at the side profile niya, ganda talaga. So, hindi ako nagsasawang tingnan siya. Ang pinaka-safest talaga na setup dito ay yung mga size 18 kasi yung iba gusto yung meteor look. Pero ang gusto ko yung mas yung low profile para lumabas yung ganda ng mags. But of course, yung pagka low profile tires ka, medyo magsasuffer yung ride mo ng konti. But you have to accept that fact. Huwag kang aasa na magiging stuck din yung ride mo. So, andito na tayo sa South Luzon Expressway on our way to Tagaytay. If you're using the Mazda 3 sa Expressway, ang ganda niya kasi ang ganda ng NVH sa tahimik sa loob. Pero merong kaunting ingay din kasi nagpalit nga ako ng low profile na tire saka mas malapad siya. So, expected na yon. In terms of road feel, mas planted siya sa road compare sa stock. Yung stock kasi medyo bouncy ng konti. So ito, mag-iba talaga yung ride niya. Mararamdaman mo yung roughness niya kapag ka nasa mga concrete roads ka na merong mga bitak-bitak. Pero kung mga asphalt, maganda ang ride niya. So para mas mapabilis tayo makarating sa Tagaytay, we use the Calax Expressway. At dito ko rin masusubukan ang ride niya sa long na na concrete roads. Kasi usually asphalt yung tinatakbuhan natin, di ba? Dito kasi sa Calax hindi ganun ka-smooth yung concrete road, no. So ramdam mo rin yung roughness ng road. Okay, exit na tayo ng Calax. Ito nga pala yung toll fee sa mga hindi pa nakakadaan dito.
So paglabas ko ng silang, kumanan ako, mali pala yung daan. So napunta kami dun sa makikipot na daan. But anyway, good din na test din namin yung 19-inch dun sa mga secondary roads na makikipot at medyo rough ng konti. Yun lang ang disadvantage pag ganito yung setup mo. Kasi hindi mo expected yung dadaanan mo, hindi mo alam kung rough ba o hindi. So medyo kakabaka-baka ng konti. So, nandito na tayo sa Tagaytay, dito sa Wynn Residences, kung saan kami mag-stay overnight. Nagpark lang ako dito sa may lobby area para mag-check-in, and then later, magpa-park ako dun sa kanilang parking area. Ang hindi lang maganda rito, yung parking area nila malayo siguro mga more than 500 meters away. So, hassle pala dito pagka mag-check-in ka. Doon sa kabila pa na yun ang parking. So, every time na magpa-park ako, napapalingon talaga ako. Kaya ko pinili itong Mazda 3 kasi gandang-ganda ko sa design niya. Talagang babalik-balikan mo. Di ba pagka gusto mo yung sakyan, parang pagka-park mo, nililingon-lingon mo pa ulit. Ang isang advantage nga pala nito, meron siyang sunroof. So, bagay na bagay siya dito sa Tagaytay kasi malamig. So, ito yung sinasabi kong parking kanina na malayo dun sa building. So, pagka ganito yung parking condition, medyo rough din, may kaunting bato, tapos may mga damo. So, dapat iingat din. Akala namin ko konti lang tao, pero ang daming bakasyonista. Kaya, pag hanap ng mga restaurant, medyo mahirap. Mahirap din kumuha ng parking. Okay, so palabas na ulit tayo. So we're now on our way to look for a restaurant to eat. Kasi nga wala kaming makuha na bakante. So hanap-hanap tayo. Ang disadvantage lang talaga nitong sasakyan nito pag ganitong setup ulit is yun nga, yung sa location. Katulad ngayon, pumunta kami dito sa Bag of Beans. Medyo malalim yung parking pababa. So ingat ka sa pagbaba kasi baka sumayad yung lip niya. So, yung mugs niya, susceptible din sa mga gutter. Kaya yung sa parking, dapat maingat ka din. Katulad niyan, may mga nakauslit na mga simento or bato. Sasayad ka talaga. By the way, may na-discover pala kami yung Surugin na Ramen House. Ito sa Alfonso, Cavite. Ano siya, parang nasa liblib na lugar lang. Pero okay naman at masarap. Pero yung presyo niya, okay, mura lang So, puntahan nyo kung may pagkakataon kayo. Maganda rin yung vibe ng lugar. Maraming mga pumupunta. Kaya nga dinadayo siya kasi masarap daw yung ramen. So ito yung itsura ng parking niya dun sa street lang sa likod kasi puno na dun sa harap. Doon na kami nag-park sa likod. Pero sa harap niyan, mahaba pa yung parking ng mga kotse ng mga kliyente nila. Okay, pauwi na kami. Inabot na rin kami ng gabi. Na-testing ko rin yung gano'n ka-effective yung ilaw niya kahit wala siyang fog light. Anyway, as a conclusion, if you're using a 19-inch mags, hindi talaga siya advisable dito sa mga provincial roads, no? Kasi malaki yung chance mo na magkakaroon ka ng trouble kung hindi ka maingat. So definitely, this is advisable only sa mga city driving. So dapat meron kang spare car para kung gusto mo mag-setup ng ganito. Kasi kung gagamitin mo siya for everyday use, hindi siya talaga advisable. Pang lang to, parang Sunday ride, kumbaga. So, kung mas happy ka sa magandang aesthetic look, sasacrifice mo talaga yung ride. Kasi yung ride niya, as I said, will not be the same as the stock. Kasi marami nagsasabi talaga, boss, hindi ba affected yung ride? Siyempre, affected. Ganun naman talaga sa buhay You have to make a choice. Pag nakapamili ka na ng gusto mo, panindigan mo na. But you should be ready with the consequences. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!